Magandang araw sa lahat. Ako si Teacher Alvin, ang boses ng kaalaman at gabay sa pag-aaral. Halina at matuto sa araw na ito. Umupo ng maayos, makinig ng mabuti. Isulat ang mga detalye at humanda sa talakayan. Tara, simulan na natin. Ang panghalip ay bahagi ng pananalita na pamalit o panghalili sa ngalan ng tao, hayop, pook, bagay at pangyayari. Sa madaling salita, ang panghalip ay pamalit o panghalili sa pangalan. Ang panghalip panaklaw ay isang uri ng panghalip na tumutukoy o sumasaklaw sa kaisahan, dami o kalahatan. Ito ay maaaring tiyak o di tiyak. Ang katagang man ay idinurugtong sa mga salitang ginagamit sa pagtatanong. Ito ay nagpapahiwatig ng di katiyakan. Sino man sa inyo ay maaaring manalo. Pwede mong iboto sino man sa kanilang 5. Ang panghalip panaklaw na ginamit ay sino man. Saklaw nito ang titiyak na bilang ng tao. Makakamit mo ang pangarap mo, anuman ang mangyari. Anuman ang iyong hilingin ay ibibigay ko. Ang anuman ang panghalip panaklaw na ginamit. Saklaw ng anuman ang di tiyak na bilang ng bagay o konsepto. Masarap ang lasa niyan, alinman ang mapili mo. Alinman ang iyong piliin ay tiyak na maganda. Ang panghalip panaklaw na ginamit ay alinman. Saklaw nito ang di tiyak na pagpili. Saan man magpunta ay maaalala kita. Maaari kang magbakasyon saan man mo gustuhin. Ang saan man ang ginamit na panghalip panaklaw. Saklaw ng saan man ang di tiyak na lugar o pook. Ilan mang pagsubok na dumating ay kakayanin natin. Kunin mo lang ang gusto mo, kahit ilan man iyan. Ang panghalip na panaklaw na ginamit ay ilan man. Di tiyak na bilang ang saklaw ng ilan man. Maaari kayong magbakasyon dito kailanman ninyo naisin. Kailanman ay hindi kita malilimutan. Ginamit na panghalip panaklaw ang kailanman. Di tiyak na petsa, araw o panahon ang saklaw ng kailanman. Magkano man ang sapatos na iyan ay pag-iipunan ko. Bibilin ko ang aklat na iyan, magkano man ang halaga. Ang magkano man ay ginamit na panghalip panaklaw. Di tiyak ang saklaw na presyo o halaga ng magkano man. Kapansin-pansin na ang mga panghalip na sino man, anuman, alinman, saan man, ilan man, kailanman at magkano man ay nagsasaad ng di tiyak na bilang ng tao, bagay, pagpili, lugar, bilang, panahon at presyo. Ang mga ito ay halimbawa ng di tiyak na panghalip panaklaw.
Ang lahat ay nakapasa sa pagsusulit. Pawang mga babae ang dumalo sa programa. Ang tanan ay sumama sa lakbay-aral. Ilan lamang sa amin ang nakapasok sa klase dahil sa bagyo. Marami sa mga kalalakihan ang naglalaro ng basketball. Bawat magulang ay masaya sa araw ng pagtatapos. Ang bala na ay handa tuwing may sakuna. Pulos babae ang nabunot sa raffle. Ang madla ay naapektuhan ng bagyong Enteng. Panay lalaki ang nagtatanim sa bukid. Bawat isa ay tumanggap ng libreng gamit sa klase. Bilang isa sa mga mahuhusay sumayaw, kasali ka sa programa. Isa sa mga mag-aaral ang lumibat. Ang mga panghalip panaklaw na ginamit ay lahat, pawang, tanan, ilan, marami, bawat, balana, pulos, madla, panay, bawat isa, bilang isa at isa. Ang mga panghalip na ito ay nagsasaad ng tiyak na kaisahan o kalahatan ng tao, hayop, pook, bagay o pangyayari. Ang mga ito ay halimbawa ng tiyak na panghalip panaklaw. Tandaan, ang panghalip panaklaw ay sumasaklaw sa kaisahan o kalahatan ng pangalan. Maaari itong tiyak o di tiyak. Gamitin natin ito ng tama at may pagkaunawa. Muli, ako si Teacher Alvin, ang boses ng kaalaman at gabay sa pag-aaral.